From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Masukod ninyo ang inyong espirituhanong kinabuhi kung naa pa ba sumala sa interest nga naa sa inyo ha. Ang physical nimong kinabuhi masukod nimo kung unsa kahimsog pinaagi sa imong kadasig. Pagkaon, pagdagan, paglakaw, pagtulog. All the vital signs are perfect. All the vital signs says you are in good health, then you have a very healthy life, a very healthy body. Sa spiritual is the same. Kung sa malang vital signs nimo sa ministry. Number 1, ang interest nimo sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Mauna number 1 vital signs. Mauna ang imong pinitik sa kasing-kasing sa imong espiritu. Mauna ang dili na interesadong mga lagad. Pero nagpidok-pidok pa. Kinala susihon na to. Kung kinalang padoktoran mo, padoktoran mo. Di na matabang, lubong, uwalag, kuhaon. Kaya dili pwedeng ang patayng lawas magpabilin sa sulod. Kaya manimaho ta. Dili ka mabuton sa Diyos. So akong ginahatag din sa inyo, ingon nga usa ka pagpasidaan, ikan sa nining pagalagara, kitang tanan dunay usa ka balay, sa kaamahan, kitang tanan managsuon. Katao tang tanan sa Espiritu. Tanan mo ingog, katao kitang tanan sa Espiritu. Sa kabalay, sa kaamahan, sa kapagalagad. Apan ang magpabilin sa sulod sa balay, ang mga buhi lang. Ang patay unsaon? Ilubong, kuhaon. Sa physical, maubagyapon. Ang masakit unsaon? Ipadoktor, tambalan, sa Word of God. Napod ba yata espirituhanong hospital din Word of God, gyapon ng medisina. Kundi na matabang, wala tayo mahimo. Di ko guilty, tungod kay ako, ingon nga tinugyanan sa Diyos. Nagsupply ko sa tanang gikinahanglan sa espiritual nga lawas sa tao. Hallelujah! At anang born again,
Basta born again, nag-produce. Basta born gani, born, you have produced something. Born in the physical, you produce a physical body. Born in the spirit, you produce a spiritual body. Some of the vital signs of spiritual body. Number 1 is your interest in serving God. If you don't have interest anymore, then you are either sick or dead. And there is only one thing for us to do. That is to put you into the hospital or else bring you to the funeral or bury you under the ground. Maulang na igsoon ang kapamagihanan sa balay sa Dios. Kinsa man diri ang nagbati nga nagadilaap ang iyang interes sa pagalagad. Kinsa man diri ang nagbati nga iyang pagalagad dili bugna o dili init. At the first sign of sickness, the first symptom of sickness sa imong physical, panita naluya ka, imong anak naigibati niya luya, ang ginikanan magkarakara kay dalhon dayon sa hospital. O kaya kita, isipon lang, patambalan diretso. Abi ninyo igsoon sa spiritual, maugyapon. Ang symptom sa mga masakiton nga espiritu, number 1, maluyahon. Number 2, pangdulon. Number 3, wala na interest sa pagkaon sa Word of God. Mga sign na nga ikaw, nga imong spiritual nga kinabuhi, nagpaingon na sa pagkawala. At imanan ninyo na, nagaingon ang kasulatan, dili ka bugnaw, dili ka init, isukat ka sa akong baba. Kinahanglan ang atong spiritual nga kinabuhi madasigon, walay balatian. Ang balatianon nga lawas ay spiritual, makatakot sa uban, makatakot sa kaluya. Ingon man ang physical nga lawas, adunay sakit, mahimong contagious usahay, maugyapon ang spiritual nga lawas. Walay kalainan, ako lang ning ginapakita sa inyo unsay akong nakita ingon nga magbalantay nga wa makita sa membro, pero gusto na ako makita ninyo kay mga butang spiritual ni ug isa ni sa inyong kinahanglan tanawon ug bantayan sa inyong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi karon, dili lang ako ang manalipod sa inyong spiritual nga kinabuhi. Naa ba mo'y katungdanan sa pagpanalipod ana? Sa inyong spiritual nga lawas, ako ba'y tigpanalipod lang ana? Di ba kamo na nalipod yapog maywana? Bitaw ni hamtog mo nabuhi mo hantod karon niya mo dito mo kay grabe ninyo pagpanalipod sa inyong physical nga lawas. Sa spiritual nga lawas, panimalay ni sa Dios ang pagpanalipod sa inyo samtang gamay pa mo, wala pa mo hibang kaagang, di pa mo mabuhing maginusara. Apan sa dihang nagkadako na mo, nagkahamtong na mo, igsoon tuna mo'y responsibilidad o katungdanan nga kamo mismo ang mupakaon. Kamu mismo'y mo sinina, kamu mismo'y mo atiman, kamu mismo'y mo ligo, kamu mismo'y mo hinlo sa inyong spiritual nga lawas, sama sa pagpangatiman sa inyong physical nga lawas. Ayaw na sa ministry. Pasalamatin ninyo na ministry, na ay pagalagad, na ay gihatag ang Diyos nga, pagalagad sa panganay dinhi sa iyang panimalay. Pero kitang tanan igsuon sa diyang muhamtong na ta, kita na, ayaw na kuhulatang ako pa'y mo badlong nimo, ako pa'y mo saway nimo, ako pa'y mo sulti nimo. Sa diyang dito kasi mong balay mo itong ipangutana ta kaganiya, kinsa may muligo para nimo. Kinsa may mo shower para nimo, kinsa may mukaon para sa imuha. Di ba ikaw na natanan ng nagahimo ana? Maugyapon sa atong spiritual nga pagkinabuhi. Kamu na mukaon, kamu na mukilos, kamu na mukinlo, kamu na tanan ang mo-regulate sa inyong kaugalingon. Kabalo na mo ugon saon ninyo. Pagkatapos ng mahimo na ninyo na sa inyong kaugalingon, tabangipod ninyo ang uban nga gagmay pa, nga dili pa makahimo sa ilang kaugalingon. That is what the Lord wants us to have in the ministry. Mao na gusto makita sa Dios ng may spiritual lawas. Matiman na nilang kaugalingon,
makatiman pagyud sila sa uban nga dili pa makahimo sa pagatiman sa ilang kaugalingon. I want to really emphasize those things because these are very, very important things. Do not forget them. Mga kaigsunan, adunay gyud kadelikadong mawala ang atong kaluwasan. Ingon man nga adunay kadelikadong mawala ang atong kinabuhing physical kung dili nato ni bantayan. Kaya mawala tanan ang mga saad sa Dios para kanato. Mahimong posible para sa mga Kristohanon ang mahimong careless, ang mahimong neglectful, o mapakyas sa pagpadayon sa tanang giplano sa Dios para sa iya, sa tanang katuyuan sa Dios para sa iya, o sa tanang i-provide ta sa Dios para sa iya. O ng exhortation sa Hebrews chapter 6 verse 1 nagsulti, kalimtan ta na ang mga nakaunang mga pagtulunan kang Kristo og ato nang isulob ang og kita mo padayon na ngadto sa pagkahingpit. Ingon siya diha, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Ang tanan mo ingog, let us go on unto perfection. Abot pasabot, utubo ta, muhamtong ta, iyaan na nato ang binata nga mga pamaagi sa atong kinabuhi. Ang perfection dinhi, it really means spiritual maturity. Everybody says spiritual maturity. Imposible para nato ang natao pagkatapos dili mo tubo. Pagka natao ta and we fail to grow, there is something badly wrong in us. Whether a physical body or a spiritual body, when it is born, there is no way for him but to grow. Tanaw na inyong lawas. Gusto ninyong dili mo, dako mangyud mo. Iinat ba mo sa inyong pagdako? Ipugos ba ang inyong lawas pagdako? Iinat pa sa inyong nana, inyong ulo? Wala. Natural lang ang pagdako ninyo. Kay nagakaon mo. Kay giatiman mo. The same thing in the spiritual. Yan atiman mo sa spiritual, wala gyud lain pagi kung dili mutubo mo. So ang tanan manubo na. Unsa man ang ilhanan nga ikaw na sa spiritual maturity? When all of the gifts or when all of the fruits of the Spirit are present. Ibiyaan mo na ang mga bunga sa unod, unya nahamtong ang bunga sa Espiritu sa imong kinabuhi. Na ikaw naana sa espiritualong pagkahamtong sa imong kinabuhi. Unsa man ang espiritual nga bunga? Ilhanan ni nga nahamtong ka na. Unsa man ang espiritual nga bunga? Wala mo kabalo sa mga espiritual nga bunga? Husgan ninyo. Bisaya na lang. Presente na ba ni sa inyo? Naana ba ni sa inyo? Naatiman na ba ninyo ning mga bunga ha? Na-maintain ba ninyo ang mga bunga? Anay pangutana diya. Na-maintain ba ninyo ang inyong physical nga kinabuhi? Na-maintain ba ninyo ang inyong spiritual nga kinabuhi? Na-maintain ba ninyo ang mga bunga sa espiritu? Na-maintain ba ninyo ang gugma? Kalipay, kalinaw, pagkamaayo, pagtuo, ambot pasabot sa na-maintain, bisan gisulayan ka niya ng mga butanga, kana siya mawala nagpabilin. Hallelujah. So, pagka na-maintain mo na, nakasabot ka na sa 10 Commandments, nagihimo na lang duha. Unsang 10 Commandments, nagihimo na lang duha? Para sa tuwa, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, with all your spirit, with all your body. So you will understand that you have
a vertical relationship to God. Siya ug ikaw, maintain na nimo na. Mao na ang ginatawag relationship, not religion, but relationship. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, with all your spirit, with all your body. Na perfect na nang sugua sa imuha. Love God. Tanawa sa Ten Commandments. From 1 to 4, sugo to para sa Diyos. Love God to, love God. Ang from the 5th to the 10th commandment, sugo to para sa atong isigataw. Love your neighbor. Sa ikaduhang sugo, love your neighbor as yourself. Itang mga taga-Jesus Christ, ako napansin din niya, ako nakita. Ako ba sa inyo, gwapo kay relationship, vertical nga relationship ninyo sa Diyos? Kay pagka ako mo tawag ninyo sacrifice mo para sa Ginoo, you come and sacrifice. Nagasimba mo at kada simba, nato sa Ginoo. Gwapo kayo ang iyong relationship sa buhi nga Diyos. Your vertical relationship is nothing but almost perfect. Maunang wa ako'y masaway anang dapita. Pero sa akong farther nga pagsusi, nalimtan di ay ninyo nga naa pa mo'y kaduhang sugong tumanon. Nalimtan ninyo nga naamoy horizontal relationship. And this is your relationship with your fellow man. This is your relationship with your neighbor. This is your relationship with your physical brother and sisters in Christ. Namoy vertical para sa Diyos, napod mo'y horizontal. Unsa ang horizontal nato nga sugong ginatuman? Higugmaa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kung naigugma ka na sa Dios, mo nang matinumanon ka, wa na'y kasaway ang pastor sa imong pagpangalagad sa yaha, sa tanang activity sa simbahan, naa ka, nagaampusad ka, tanan nga mga meetings naa ka, Sunday digid ka ma-absent, panahon sa sacrifice naa ka, piyaan manggani ang pamilya, piyaan manggani ang tanan, piyaan ang trabaho, piyaan ang pag-eskwela. Kay ang imong vertical relationship sa Dios imong giayo. Pero pag susi, uyang kayo ka sa ikaduhang sugo. Love your neighbor as yourself. Wa pa di ay ka makasabot ana. Abi nimo sa love your God na human ka na didto. Ang love your neighbor as yourself, wa nimo atimana. Mao di ay nga ang evangelism sa imong dapit, wala kayo mo uswag. Nganuman, ang imong kinabuhi sa further survey nato nakitaan dito, dili ka careful. Careless ka. Nganuman, wa ka kasabot sa horizontal relationship nga love your neighbor as yourself. Kung sa may naitabo, nagkalat sa ilang community. Jesus Christ member, war kilagbalay. Pagkatapos mga igsoon, di mo bayad og 3 ka bulan, piyaan ang balay. Wa na makita og asa niyadto. Ang giarkilahan dili magtotoo. Ni bagutbot ana ba diay ang mga Jesus Christ member. Pagsunod dito sangyawan na pudto siya og lain nga mga Jesus Christ members nga wa makabalo sa sitwasyon, ang tigbalay pagkahibalong Jesus Christ member sirhan diretso kay naa na may president ang iyahang problema. Nasirhan ang may balita. Asa mo nang love your neighbor as yourself? Kung nakasabot ka sa love your neighbor as yourself, dili ka magpakaulaw dito. Imong tagdun ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Hallelujah. Ay mga Jesus Christ, may silingan. Huwag sila lang isa sa kalibutan. Abot pasabot sa way silingan, ang tanang silingan, bisan asa pa siya mo ito, ma-northern, ma-western, ma-southern, ma-eastern, awayon tanan. Ang tanan makasaway niya, ang tanan mapangdul sa iya. Mga kaigsunan, dili ni gikinahanglan. Nganuman,
maipiktuhan gyapon ang imong vertical relationship sa pagigugma sa Dios sa dihang ikaw wala makahigugma sa imong silingan sama sa imong isikatawo ngano man kung ikaw nahigugma sa imong silingan sama sa imong isikatawo gusto kang motog langit gusto pud nimo moto siya langit unsaon nimo pagpatog langit sa iya kung ipangdulan nimo siya tungod sa imong salawayong binuhatan makasala ko nimo tao lang bitaw ka basta di ko makasala sa Dios. Mali nga prinsipyo na. Sayop nga prinsipyo na. Kaya na kayo nakasulatan. Kung saon man ko nimo pagtigugma, ako ang Diyos nga wa nimo makita, kung ang imong silingan nga imong nakita, wala ka makahigugma. Gusto ba ninyong maluwas ang inyong komunidad? Ang inyong mga neighbors, gusto niyo maluwas? Pananglitan ni akasaw sa kadapit. Ang imong balay na adiha. Ihapa ang balay nga nagpalibot sa imuha. Naay first layer sa mga balay nga nagpalibot nimo, naay second layer, naay third layer, naay fourth layer. Ihapa tanan. Kana tanan responsibilidad nimo ingon nga suga. Ikaw suga diha. Jesus Christ member ka. Jesus Christ said, "They that follow after me shall not walk in darkness." Jesus Christ said, "You are the light of the world." Ang suga ingon siya dili butang sa ilalom sa gantangan. Ang suga ibutang sa taas aron ang tanan maiwagan. Sa diyang tuwa ka didto hangtod sa fourth layer, fifth layer sa mga balay nga nakapalibot nimong pamilya, maiwagan sila sa imong kahayag. Kung tanan responsibility mo. So inigwali na ako sa akong power line, inigwali na ako sa akong hour of truth. Ma-confirm na lang ang word of God nga akong ginawali tungod sa kinabuhi sa usa ka member sa Jesus Christ nga tuan na didto. So, ang imong komunidad, imo nang responsibilidad. Tanan mo ingon, ang akong komunidad, ako nang responsibilidad. Unsay imong responsibilidad diha? Love your neighbor as yourself. You want to go to heaven, you also want them to go to heaven. That's why I must live a very responsible life. I must live a life of example. I must live the Word of God every day. I am a walking epistle unto those neighbors that see me every day. Makitaan ko nila, example ko sa ilaha. Anytime gusto silang mo-decide, ako ang ilang sumbanan. Hallelujah. Adi ninyo, mao ni ang atong problema. Mao na ang Dios dili pa niya i-release ang dagang mga kalag nga akong atimanon o kini mao'y akong kasing-kasing. Gusto na ko ang akong matag adlaw kinabuhi dili mausik ning kalibutana. Ang matag oras, ang matag adlaw, ang matag simana na ako dinhi, I want to do the minimum of efforts with the maximum of results with regards to the salvation of souls. Manay ako mga kaigsunan. Usahay mabalda lang sa mga members sa Jesus Christ nga wa kasabot aning mga butanga. Ayuhan ninyo ang inyong relationship sa Dios sama sa inyong ginabuhat karon. Ayaw mo kapakyas ana apan ang ikaduhang sugo ayuha sab ninyo. Kung ba ninyo basahon nato, i-delineate nato mga kaigsunan kung sa ikaduhang sugong love your neighbor as yourself. Everybody say praise the Lord. Tagang di katingog ninyo, nga naman. Ikaw yun ba mo sa akong wali? Love God with all your heart. Ang tanaw nyo, love God with all your heart. With all your mind. With all your soul. With all your strength. With all your body. Love your neighbor as yourself. Gusto ba ninyo may bawaan unsang love God with all your heart? Paminawan ninyo ni. Tanaw na ito unang sugo. Love God with all your heart. Okay? Minaw ba mo? Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga anaa sa taas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Wala kay laing Dios. Love God with all your heart.
Wa kay laing Dios. Pastor, kabasar na kuana. Surrender ko na tanan akong Diyos-Diyosan. Isunog bitaw nimo, gibuwak na nimo tanan. Dili lang to may mahimo nimong Diyos-Diyosan. Kung naa ka pa'y laing gisimba, kawas sa Dios sa langit, ambot pasabot, naa ka pa'y laing gihigugma, nalabaw sa iya, Diyos-Diyosan nimo na. Dili na kinahanglan pang mutindog diya nga kahoy rebulto dili. Love God with all your heart. Kung doon pa'y mo ilog sa imong gugma, nalabaw sa Diyos, nahimo nimong Diyos-Diyosan sa imong kinabuhi. I-surrender nimo na aron ikaw dili makasala sa unang sugo. Amen. Kung sa isulti niya, dili mo yukbo imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila, kaya kung si Jehovah nga imong Diyos, mao ang Diyos, nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga mahan, sa ikatulog, sa ibabaw, sa ikaupat, nga kaliwatan sa mga nagdumot kanako. Nawa ninyo karon. Sa kalibutan, dagang Diyos sa kalibutan. Sa Amerika, pagkadagang Diyos sa Amerika. Ang number 1 Diyos sa Amerika, sex. Ikaduhang Diyos sa Amerika, success. Ikatulong Diyos sa Amerika, sports. Ikaupat nga Diyos sa Amerika, Hollywood. Ikalimang Diyos sa Amerika, pleasure. Ikaunom, happiness. Kinausan ang buhaton tanan, una sila matug simbahan. Una dagko kay simbahan, ang manambong tagupat kabo. Kay nga naman, huwatanan sa sports. Basta na'y basketball, unahon yun na. Mugastog yun na. Bisan sila pa ticket diha. O bitang makakita mo sa inyong mga television. Ang tanan ng mga stadium sa Amerika, diligagmay. Basta mo buhat na sila stadium, it is from 70,000 to 100 to 200,000 seating capacity na. Ngano na nakadagko? Sa Pilipinas, wala yung na. Nganong dito na nakadagko? Because sports in America is the number 1 God of the America. Hallelujah. Amen. Sabi tayo mga Russians, kagipadala dito. Kanitong ang Russia, komunista pa, restricted ang ilang pagsimba. Niuli after 2 years. Uli namin sa Russia. Iyon ang mga Amerikano, anong muli mo? Lutuso na pod mo dito, pamatsyo na pod mo dito. Diri na lang mo. Kagwapo din kay napay kagawasan. Ingon siya, gwapo bitaw diri. Na-enjoy man mi sa inyong kagawasan. Pero muli lang mi. Nga naman! Sa diyang musimba sila, di na mabati ang gahong sa Diyos. Ingon siya dito sa Russia, underground mi. Usa pa lang ka word ang among basahon, manyabaw na mi sa paghilak tungod sa kakusog sa presensya sa Diyos. Siya diri sa Amerika, puno mong kagawasan. Pero wa mi mabatong presensya, bisan gaman. Mga tao manimba. Pagka nilapas kagwalig, usa ka oras, manglakaw na tanan. Pagkita na lang ta sa restaurant, why presensya? Ang simbahan sa ila, igsoon, murag. Dapit lang at tuanan. Wala yun. Why presensya? Malik mi. Yun siya. Pero namin mo balik, namin isulti ninyo. Ang relihiyon sa Amerika, dili Catholicism, dili Protestantism, dili Buddhism. The religion in America is sex. Mao na yung number 1. Mao nang immoralidad dito, bagsak. Tanawan ninyo igsoon ng sexual revolution nga nitabo nitong 1960s. Hantod karon nagpadayon na. Mao na ang kultura sa AIDS na adito. Misanay. Nya daghang kayong Pilipino, gusto kayong magadtog Amerika. Ayaw mo adtog Amerika kung wa mo ito'y mga lagad. Kay mabungkag lang inyong pamilya dito. Agsaray Pilipinong akong namit dito ang pamilya wa magkatibulaag. Tungod sa kultura, pagibungkag ni Satanas ang family unity. Unala ni mo yung mga anak, nakitang nailakra, makita sa pulis at tuong ka, pusasan ka. Amahan ka, pusasan ka. Akong igagaw day, nag-meeting, isulod sa pulis.
Ikaw ba si Dante Kibuloy? Ako, usas diretso. Nga naman, nabunalan niyang anak kay nagbinugoy man. Pagkatapos nakita, naglakra ang bakos diri sa tiil, usasan diretso. Pero doon na tayo sa Hawaii, ingon siya, bahalag, pusasan, bahalag, apriso ko, magbinuang mula, paruhon tagyo mo. Mao na igso ng value din hinga dili na to ikambyo. Amen. Hallelujah. Kanang tinatawag sa kasulatan nga honor your father and mother, wala sa Amerika na. Karon dito gitun-an ang mga bata nga ginikanan tawagon sa ilang unang pangalan. Pangalan sa imong amahan, Joe. Ay, imong anak mo tawag, hey Joe! Isa sa atong simbahan, nakita na ako na. Nagtinawagan na sila sa unang pangalan. Niya, tingala ko, nga, di ba amahan mo na? Siya, nga naman dahil gamahan ako. I can call him by his first name. Oh, tawag yun. Alex, come here. Kisa na tawag, ang anak. Buhatan na sa Pilipinas, dila na laywa ilabod nimo. Mao nang kita igsoon pasalamat ta. Bisan sa luyo sa atong kapobrehon sa Pilipinas, ayaw ninyo ibaylo sa kauswagan nga pisikal ug material ang mga kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Siya lang gyapon ang atong simbahon. Hallelujah! Dili nato siya ibaylo sa bisan unsa ning kalibutan. Abi ninyo ang Amerika may pinaka-modern nga nasod sa kalibutan. Kasi kung balik-balik dito, nakaplagan nako. That is the most pagan nation on earth. Pagano ng Amerika ron. Dili pagano, mga young people dito, puti, tinuod. Puti murag malulunda tanahon. Pero na mga iring ang ilong, na iring, naglumbay din pagsulti pa, pati dila na iring. Ingon ko, di na di ko kinalamuan to sa jungle sa Africa para makakita ang mga tao nga murag nabuhi sa Dark Ages. Niya di sa Amerika pagkadaghan. Aliwang kay son, pati dila na iring. Pagana, ang mismong puso, gibutang ag-iring. Mga Pilipino ay mong panundugan na, wajud mo'y lamita naon. Pangit na mo, musamot mo ka pangit. Ang mga puti, muhimo sila ana, mga gwapo naman sila daan, paghimo nila ana, pangit na sila tanahon. Kamong mga Pilipino, buhaton niyo na, pinaka, pangit na jud mo. Amen. Mubalik ta sa kahamtong, sa pagsimba sa Diyos. Ang tunay ang pagbalik, ang iyang pulong maoy atong batunan. Hallelujah! Hallelujah! Wala tayo himong Diyos sana, pananglitan na sports, panahon sa pagsimba, bisan pag-championship nga, patya, biyai. Ayaw ibaylo ang imong pagalagat ng Espiritu kanon sa bisan unsang butang ning kalibutan. Pagka na'y bulaton sa Diyos, unahon kanunay ang bulaton sa Diyos. Love God with all your heart na. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul na. Kinanglan ipabilin na, kay mauna ang kinabuhi nimo. Mauna ang spiritual nga kinabuhi nimo. Mauna igsoon ang muhatag nimong interest nga nagapadayon. Pagka gipalong nimo na, kay imong gibaylo anog lain, dila isa ko mo simbaron, kay na ay gwapo kayong kwan sa television. Magtanaw sa ako. O kaya nasaan mi atuan kay importante ito. Pagkagihimo nimo na, mura kag nikuwag kutsilyo, ginadunggab nimo imong espiritual nga kinabuhi. Ayaw kahibulong sa sunod, maluya na ka. Pero og imo nang palungon tanan, pagkatapos mo ato ka sa imong pagalagat, matingala ka sa tibok semana, tibok bulan, ang kalayo sa Dios sa imong kinabuhi kusog kayo. Di gyud ka maluya. Everybody say amen. Okay.
Sunod, sa love your God with all your heart. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehovah nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehovah dili mag-isip nga walay sala niya itong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Ayaw pasipad iyang ngalan sa Ginoo, ayaw gamitan na. Manubag mo na. Ayaw nyo gamitan na. Amen? Panalip din na hinuon ninyo ang kanang pangalana. Nag-drive mo, madakpan mo. Yatag yung lisensya. Ano mo ilang isulti pa? Dakpan ka kay traffic violation. Ayun ang pagsulting. Member ba ako ni Pastor Kibuloy? Doon pasabot. Hindi ko biyan ng mayor. Sa iluan na lang ko, member ba ako ni Pastor? Gagamit ka sa akong pangalan o sa pangalan sa iyong pastor. Sa dili mao. Atang tayo mo lisensya kung nakasala ka. Diretso na. O, pila may akong bayad. Inood nakasala ko. Inhon ka pa na ang matarong. Pero inaw gamita ang akong pangalan o ang pangalan sa imong pagpangalagad. Karon, sa pagbutang og ngalan nga pisikal sa Ginoo sa inyong mga balay, dili na natutugutan nga ibutang ng pangalana sa mga balay nga di mapanalanginan ang ngalan sa Ginoo. Ako'y nakita nga balay, kahugmakon na ikson, murabag ka ng balay sa mga manok. Nakita mo balay sa manok ka ng poultry, niya kahugmakon na. Sa akong dakong kahibulong, na pagoy mga ang atop gipang butang pag mga lona na pailigid sa tricycle nga kanang nabuto na pagoy mga pantalon nga panguranay ng ana-ana sa bintana. Sa akong dakong kahibulong naka-second look ko. Ano man? Jesus Christ, the name above every name, Fellowship Center. Murag malusno ang akong kasing-kasing pagtanawa na. Ayaw tao ninyo buhatan na, mga igsoon. Ibutang ninyo kanang pangalana sa angayan butangan. Amen. Kung ang inyong kaimtang sa balay, ingunana pa, dito na lang sa inyong kwarto ibutang. Ayaw sa gawas. Maulawan ang ginawa na. May piniling balay ang Ginoo. Pero sa dungog ba? Man kay butang ninyo, kada kong pangalan na, manitagya sa langit og yuta. Pagkatapos ibutang nimo sa kulungan sa manok. Amen. Ayaw po. Ayat na kay gwapong balay, dako kayo. Lami kay tanawon. I-plaster na. Padako apag maayo. Pagtanaw. Kini. Napangdulwa mo sa akong gisulti nga ang balay sa Ginoo ibutang sa balay sa member nga pobre. Dili na may akong buot pasabot. Ang Ginoo sama sa akong gisulti. Wala mamili og balay nga butangan. Ang ato diring gisgutan kanang tungog sa Ginoo. Tanami og dungog sa Ginoo. Kasi dunggan man ninyo ang Ginoo. So ba ninyo ang tanan makabig? Ibutang nimo sa imong balay nga murag kulungan sa manok. Ayaw i-magnify ang imong pagkapobre, moingon ka nga, bantog ra kay pobre me, di na ibutang ngalan sa Ginoo dito sa mua. Kamugyo mga pobriha mo, mawit ang gusto. Nangugat na ko diri pagwali para mawa mo sa inyong kapobrehon, para inyong utok ba mausab. Bantog ra pobre me, di na ibutang dito na mo, kalain na nila, oy mga burgess manadiha. Mao nay utok mga pobre, mao bitaw nang nagwali ko diri para inyong kapobrehon mawa. Pobre kay mga utok, ang pobre ra mga utok di gyud kasabot. Siya gyud makatarunganon, ang iyang gigamit nga hustisya ang iyang pagkapobre. Pantog ra pobre ra mi. Do not magnify your poverty because that's not the will of God. Ayaw i-magnify na. Mo bitaw di ka makuha diha kay ginamagnify nimo na. Misery na. Ang yawa kauban nimo sa imong misery. Kuha na ng pangutuka. Ang atong diskutan diri tungog sa Ginoo. Kay nay makakita ng uban. Pangitan, arang-arang kaysa sa imuha ang nakakita na.
Jesus Christ, the name above every name. Mo dining member sa Jesus Christ, no? Di sa ako magpa-member kay basig maana ako sa iya. Basig ang akong balay mahimong kulungan sa manok. Mao ni akong gidumtan dinhi mga igsoon, kana bitaw dagway sa kapobrehon. Kamong mga member nga pobre, hantud karon pobre mo, mangutana na gud mo sa Ginoo nganong pobre mo hantud karon nga inyong magwawali prosperity preacher. Ang gisaad sa Dios puros prosperity, ang gisaad sa Dios puros kauswagan. Pagka wa mo epekto na sa imuha, wa ka mo uswag sa imong kahimtang ron, kung ako nimo mo question ko sa Ginoo. Kung di ka mo question sa Ginoo, ako'y mo question nimo. Ila nakakatuig sa pagalagad, ugay na. Ngano ang pagkaroon ka mo uswag? Wala ba kakabalong ang maayong balita diri? Maayong balita sa kauswagan? Kung sa'y maayong balita, ang ato bang giwali mga igsoon maayong balita? Kung sa may maayong balita sa pobre, kapag kawalihan siya, unsa? Kung sa may maayong balita sa masakiton, kana may maayong balita. Pobre ka, hangtod karon nagwali ko. Pila ka nakatuig sa pag-alagad sa Jesus Christ. Imbis magkauswag ka, nagsamot ka kapobre. Abi ninyo sa minsay nga napaabot sa siyawa sa kuha, sa atanan, ayaw gyud mo pamember diha. Kay magpamember mo samot gyud mo kapobre. Ang yawa ang gasultiana, ikaw ang gigamit pagkatapos ang mensahe ginapasubaw nimo sa tanan. Kinahanglan pagka na Jesus Christ member ka, pakaulawi ang yawa, kikan sa imong pagkapobre, mag-inay-hinay kag kauswag sa kabubuton sa Dios. Amen! Ayaw bigla imong kauswagan kung mahimo, hinay-hinay lang. Basta sumala sa kabubuton sa Dios. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, naagyud kay measurement sa imong pag-uswag. Nakakita kang nag-uswag ka. Pero nag-anam-anam kag paubos, baka-question na gud kuha na nimo. Mao nay ground nga matiwalag kag yun sa pagalagad kay gigamit ka sa yawa. Wa idala nimo ang ngalan sa Ginoo sa dili mo. Everybody say praise the Lord. So ayaw ninyo gamit ang ngalan sa Ginoo sa inana. Kung doon na may mga sakyanan, giplastar ninyo ng pangalan na dito. Kamo mga tagiyag sakyanan, pananglitan, jeep ang inyong sakyanan, siguruan ninyo nga ang inyong driver waga sigarilyo. Sigig drive, murag chimneyas barko. Ang pangalan, Jesus Christ, the name above every name. Ang gipatugtog, puros mga worldly music. You are taking the name of the Lord God in vain. Kung inana din mo makontrol imong sakyanan, uhaaw sa ang pangalan diha. Hangtod di ka kasiguro nga imong driver Kristiyano, ang imong konduktor Kristiyano, ayaw sag ibutang ang pangalan sa Ginoo diha. Everybody say amen. Atong tagag pasidungog ng pangalana. Ato nang ibutang sa angayan. Hallelujah. Pasidunggan yun nato ng pangalana. Palay ng Diyos sa way katapusan. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulaton. Apan ang adlaw nga ikapito mayo sa kadlaw nga ipapahulay alang kan Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ng imong anak nga lalaki, bisan ng imong anak nga babae, bisan ng imong sulugon nga lalaki, bisan ng imong sulugon nga babae, bisan ng imong kahayupan, bisan ng imong dumuluong nga nasa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibot ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug tanan niya nini mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalangina ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Okay? Unang pagkaadlaw sa Dios sa imong ka-absent. Wagi trabaho sa adlaw Domingo. Tanan nasa simbahan. Pagkatapos sa general service dinhi, tibok adlaw ta diri. At tibok panahon yata. Pagkatapos ang atong assignment karon natay chapter services, wala pa mahuman ang atong activity pagkahumanan eh. Pag-uli ninyo napatay chapter services adto na pud mo rito. Tibok adlaw ihatag nato sa Ginoo. Love God with all your heart. Kauban ni sa love God with all your heart.
with all your mind, with all your soul. Amen. Nagasimba ta sa iya, nagahigugma ta sa iya, sa tibuok nato. Tapos atong hatag ng adlaw sa iya ha. Dili nato kawato ng iyang oras diya. Sabtang doon na siya gipangayo sa tuwa diha, ihatag nato. Ipangayo niya sa adlawng Domingo, niya ta sa buntag. Pagkahapon, kuha na ta sa atong satellite services. Tapos ang atong tuyo dito, ang tanang naabot sa hour of truth, ang tanang naabot sa power line, ang tanang naabot sa atong ministry, tigumon tanan. Gamito ng members ng mga BSGL, tigumon tanan. Usahon silang tanan dito. Tapos walihan sa Word of God. Tapos mahimo mong example. Ang tanan ninyong mga pamatasan, himuan ng Espiritu Kanon, ihimuan ng hamtong. Ang tanang makapangdol sa inyong isikataw, kuhaon na tanan. Ang inyong pastor diri katigo mo kalag, kamo po tikson, tigpa tibulaag og mga kalag, pinagi sa inyong kinayahan. Ang tanang kapangdulan ko ninyo, adi na ko musimba diya samtang makitaan ko na Kay ngano kapangdulan ka. Ako nagatigom ko. Si Pastor Kibuloy, may problema ba? Kung siya lang diya, basta na siya, simba manggid ko. Dapat ang tanan sa inyo, unana na ang kinayahan. Pakitaan mo sa inyong mga silingan, mupilit sila tanan sa inyo ha. Muban tanan sa inyo ha. Soul winner ang inyong attitude. Soul winner ang inyong sinultian. Soul winner ang inyong utok. Soul winner ang inyong linihukan. Soul winner ang pamaagi sa kinabuhi. Pa-attract tanan sa Ginoo tungod sa imuha. Kahayag ka para sa ilang kaluwasan. Hallelujah! Hallelujah! Okay? Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta sa ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Sana sa mga sugo sa Amerika wala na gipatay na. Wala na love honor your father and your mother dito. Sa man pastor kung ako amahan to libagbag. Ako nang alagad siya dili. Iya pa kong pinuangan. Dili mo pasabot din na nimo sa tahuron. Maaring magkabulag mugdalan kay magpabiling ka sa Ginoo kay mas nahigugma ka sa Ginoo. So di mo pasabot na di na nimo sa tahuron. Tahuron lang yapon nimo pero likay na lang. Pwede ninyong likayan ang inyong amahan pero tahuron yapon. Inyong inahan kung dautan pwede ninyong likayan pero makitaan ninyo, ayaw taon niyo kaulaw. Inyong amahan, ayaw niyo kaulaw. Inyong inahan, ayaw ninyo ikaulaw. Tahura, gihapon sila. Praise the Lord. Okay. Sugo sa tao. Sugo to sa Diyos. Para sa Diyos. Gusto na inyong maminaw karon sa sugo, may tungod sa love your neighbor. Vertical o horizontal karon. Okay, diara. Dili ka magpatay. Sa New Testament, kung saan pagpatay? Sa New Testament, kung saan ang pagpatay? Pagkamudaot ka sa imong igsuon, nagsulti kag dautan batok niya, sa likod niya, sa New Testament, imo na siyang gipatay. Diri sa Jesus Christ nga pagalagad, bawal ang magdinautay sa usa ug usa. Ayaw kahibulong ang uban diri maluya na kay daghan na kay tunggab. Tapos nangamatay, wala na sa pagalagad. Ngano man, perting dinautay, perting dinunggabay. Mga warrior kay ning ubang mga Jesus Christ member, imbes ang yawa may ilang pandunggabon, sila'y nagdinunggabay. Pagka nagdinautay na mo, nagdinunggabay na mo. So, diri bawal ang gossip. Gossip is a crime in the spirit. Backbiting is a crime in the spirit. Tale-bearing is a crime in the spirit. Makapatay na sa atong spiritual nga lawas. Kamong mga rebelde, manurrender na ba mo sa inyong mga hinagiban? Wala ba'y mga lisensya na? Di pa mahuman kining serbisyo ha? I-surrender na ninyong tanan. Ginoo, i-surrender ko ning akong dila nga hait pa sa pinuti. Ginoo, i-surrender ko na ning akong dila nga
Kusog pa sa kalibre 45 mo patay. Ginoo, surrender ko na ni Ginoo. Di na ako ni paggamiton sa dili mao. Ako na ning gamiton sa pagbuhi og tao, dili sa pagpatay sa tao. Ang dila matod pa ni Santiago, lala, kalayo, na makasulog sa tibo ng dapit. Makapatay, ingon Santiago. Ingon po ng proverbio, nasa gahom sa dila ang pagbuhi o ang pagpatay. Jesus Christ member, ang atong mayong balita sa kinabuhi. Dili mayong balita sa kamatayon. Buhiyon nato ang kalagpat yun ang yawa. Sa may gustong mutadtad sa garbo. Tasang kamot. Ang uban sa inyo, ang ipanlipdan ninyo, garbo. Ang ipatay ninyo, humility. Si Abel inyong ipatay, si Cain inyong ibuhi. Tapos manin mo sa simbahan mo, ingon mo, praise the Lord. Hihingon ang Ginoo. Praise the Lord kadiya, waka kuya pi, tanay mong kamot na punog dugo. Punog dugo sa mga matarong. Di man ininyo pagkantao matarong, ayaw yung bauta. Everybody say amen. Ako kusukay kumutad tadog yawa. Pero matarong, mga kaigsunan, mo na akong ipangalipdan. Kinanglan mo na mo sanay sa yuta. Kinanglan mo na mo daghan. Ang bunga sa Espiritu, kinahanglan may mo daghan. Mga mahigugmaon, mga malinawon, mga may pagtuo, mga maayo, kinitanan kinalan may mo sanay. Pero mga palaaway, palautang na di mo bayad, pinuhon ta na pagtadtad. Garbo, iyahay, pundok-pundok, dinautay, tadtaron tabana, mauna ang atong mga kaaway sa balay sa Diyos, kinanglan mo na ipadaplin. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Dili ka magpatay diri, dili ka magpatay sa maayo. Di ba lagi yung nakasulatan, ang tanang na kang Kristo Jesus, naglansang na sa ilang kaugalingon, dala sa tanang mga pangibog ni ini, ipatay na. We are dead in Christ, nevertheless we live. Amen? Nawa sa ang say patinunon sa imuha. Atubang salamin, kining garbuha, dugay namang gining nagbabag-babag sa kuha, lungguan ko ginigliog ron. O bitan ng uban district, dili mo uswag, nga naman, ng tanang mga egocentric nga diha. Ang uban diha, obstructionist. Tanang kauswagan, babagan. Ang resulta, ang ego may makita, ang pride may makita. Kung sa'y resulta, ang Ginoo niwang, walay kauswagan, ang atong interes dito nagkagamay, walay kalag ng aluwas, walay kalag ng hamtong. Hantod mo balik ang Ginoo, kamukha mo lang. Taghanaw ta kayo mo diha. Usanaw ta ka satellite na. May nagsugod sa 5, nahimong napulo, nahimong 15, nahimong 20, nahimong 25. Karon! Dapat 500 na mo diha. Nagkadaghan mo, kay nga no, ipasanay ang maayo. So, kung sa may nakababag sa mga maayo, kuhaon na to, kita'y unang mapadaplin, ana. Aron kita malipay ang Ginoo sa tuwa. Di nato patyon ang mayong espiritu. Buhion nato ang mayong espiritu. Ang dautan may atong patyon. Everybody say praise the Lord. Dili ka magpanapaw. Tana mo yung dili ka magpanapaw. Kini ba yung thou shalt not commit adultery diri? Ang inyong naibawang adultery o saraman? Kining tanan naglangkob na sa tanang imoralidad. Lakit na diri mga bakla, mga bayot. Kung magpabiling kang bayot, di ka matuglangit. Kung magpabiling kang lesbian, di ka matuglangit. Kanang dili ka manapaw diha igsoon, that is an all-inclusive word. Amen? Murag hilo man mo? Nagasanay ba ning salaa sa tibok kalibutan? Karon dinhi sa atong pagalagad, mauni ang number 1 nga husayon nato.
Mga asawa mo yung amen. Magbatin. Nganong luya man ninyong amen, mga asawa? Para nagyon lang ko mga asawa. Mga asawa mo yung amen. Asawa mo yun, magmatinumanon ko sa akong bana. Mga bana mo yung praise the Lord. Mga bana mo yun, magmatinumanon ko sa akong asawa. Sa sunod na natay couple seminar, pagkahuman, ang tanan mo tindog diri sa tubangan. Niya itong gi-join mo sa Ginoo sa inyong isaad sa usag-usa, pahalag natunaw ang kalibutan, kitarang gyapong duhang maguban. So, ato lang usbon. Tanan mo yung amen. Usbon nato na. Amen. Sa New Testament, unsa ang pagpanapaw? Ang mututok sa usa ka babae og nangibog kaniya, nakapanapaw na siya. Makayon mo Ginoo killjoy. Tato pa din ako katutok ani. Tutok kutob sa mahimo. Pero ayaw pangibog. Amen. Amen. Tanan mo amen. Vice versa pud na. Pwede ko ninyong tutukan kung tumahimo. Kutob ra mo diha. Nabi tayo uban miyanhi. Sige tutok sa kuha. Siyempre magwali ko. Ako mang tutukan. Pero mulapos may ang pantutok. Agi kuha sa Ginoo. Hindi kabubuton sa Diyos na. Ato bang tumanon ang kanang maong sugua. So kamo may mga banang may mga asawa na, ayan na mo magsigig lingi. O bitang pag-abot sa balay, awayon mo sa inyong asawa, mo ingon. Ngano magsigi man kaglingi kaganiha? Ayan na mo sigig lingi. Amen. Sabi ninyo, kining kalibutan na, napunog mga piki. Ngano man, na ay mga birth certificate nga piki, na ay mga marriage license nga piki. Ang ginasulti nato diri ang kaminyoon nga iya sa Dios. Kay nagyo nakasulatan, unsay gidugtong sa Dios, walay taong magpabulag. Apan ang kining ginabuhat sa kalibutan karon nga pangkasal mga kaigsunan, puros na piki. Pagkatapos mo ingon, kini may gisumpay sa Dios. Di na kumisgot ninyo sa daghan pang mga nanghitabo. Marriage of the century. Wedding of the century. Prince Charles o Princess Di. Pila ka milyon ang nagtanaw, nagpalakpak. Unsa naman ron? Ang isa na lain. Ang isa na lain. Tibok kalibutan na hibaluana. Among tanan siguro kapakpakot. Pero tanawa ron. Mao ba na ang mga kaminyong gisumpay sa Dios? Unsaon ninyo pagkaibalo nga ang kaminyong gisumpay sa Dios? Way bulagay! Akanagbuwag! Hindi sa Dios na. Ginoo gani mo sumpay. Wa, goy makapabuwag na. Everybody say praise the Lord. Sayang marriage license, taguanan na lang sa security sa babae para inigkabuwag, may gukod ko nimo dong. Property og ikaw dong, bantay ka dong, mao na lang na, pero ang gugma na, wa na'y gugma. So kung wa na'y gugma inyong panaguban, wa na'y kapuslanan, bisan naguban pa mo. That is what we call hell in earth. Mao nang karon sa atong pagalagad, kapasalamat ta na sa atong panimalay na uli ang elemento sa gugma. Praise the Lord. Amen. Dili ka magpangawat. Anong hinay man ninyong amen? Dili ka magpangawat. Amen. Tanan diring gahatag og tights taas ang kamot. Asay delikado kawatan, ang tao ang Diyos. Nga naman,
Sa tao, mangawat ka, mabilanggo kag pila ka tuig. Pero sa Diyos, mangawat ka, di ka kasulod sa langit. Pagka di ka kasulod sa langit, impyerno ka. So, ang tanang Jesus Christ member, tithe giver. Number 1, di nato kawatan ng Ginoo. Ikaduha, dili nato kawatan ang atong isig katao. Amen? O pagka dili imuha, kabalukan dili imo, ayaw kuhaa. Kung ikuha man nimo, ibutang sa iuli sa tagiya. O kabalo ka kisay tagiya. Huwag ka kabalo kisay tagiya, ihatag sa otoridad. Diri sa simbahan, makakita mo bag, sapatos, Bibliang dili inyo ha. Ayawin tao ninyo bitbita. Kinarama atong simbahan, ako saksi ko. Ambot lang, utanan rin ka simba, Jesus Christ. Kay notorious kayo ng simbahan na usahay. Dili ang dapit, ang tao bang kasulod. Huwag kayo mabilin diri, sulayin ninyo, bilhin ninyo yung bag. Paggawas ninyo, ang inyong bag, kalit-kalit mula ka, ngaway tiil. Pangitahon ninyo, di ninyo makita. Everybody say, praise the Lord. Kung sa panglaing formas pagpangawat, naadere usay mo testify, panalanginan ko sa Ginoo sa financial, praise the Lord, di pa dato ko sa Ginoo. Atong ubang mga member, magsig paniid. Pantay ka niya. Panalanginan day ka sa Ginoo. Pagkataw-taw dig soon, tok-tok na sa balay. Sama na to, sister, wag ka kailas ko, Sister man ta ba, taga-western ko, taga-eastern ko, ikaw taga-northern. Ako si Kuan, ikaw si Kuan, praise God. Kanang naon ta ko'y tuyo ni mo, sister. Saman, kanang Kuan ba, na ko'y negosyo, manghulamon ta ko ni mo. Okay, so ang igsoon, kumpiyansa kayo, nagpahulam. Pila man na itong hulamon, sister? Mga 10,000 lang. Pero kining nang hulam, mangtas kayo ni. Ang track record ani, di gyud ka makasalig. Nga naman, nagbalhin-balhin na nag-district, may record. Hulam, taod-taod. So, pag hulam niya, kining nang hulam, nahibaloning nang hulam, may tuyo gyud ning di mo bayad. Pakulam po ding isang inosente nga igsoon. Labi na bago pa, napanalanginan sa hour of truth, power line. Gidawat ang wali, mo na ni uswag. Wara, ulam na. Kadugayan igsoon, wa na makita ang gihulman. Gamay-gamay raw ning membros Jesus Christ, pero matag Domingo pangitaon. Ang gibantayan sa nagulam, katura pong yang gihulaman. O asang mata direksyon, pagka magpaingon sa iya, muduko. Pagka mulapas na, tuwa na. Pagampuan na igsoon, kabalo siya katong iyang gihulaman, nagpangita, siya po igsoon, hinay-hinay nagsibat dito sa pultahan. Wa pa mahuman ang ampo, sakay nag-jeep, sibat na. Sige, pangita pagkahuman, murag karnero nga nawa. Asa man to nga murag, nakitaan ko man to kaganiha. Laing pormas pangawat na. Kidalalag hulam. Wa kay sayloan na sa mga hold-upper. Walay ingon niya na dinhi. Kapila na, niyad ko sa akong opisina, ang dagang mga member, mao na ilang problema. Karong ulahiyon sa akong sulti. Sis, kung mao na yung gisabutan, wala ako diha. Dapat problema ninyo na. Kadagkan ako mag-announce sana. Kung gusto ko yung hilabot sa inyong problema, i-appeal ko ninyo. Pero kadaghan ng panahon, maunahan kanunay ang mga igsoon nga buutan. Kamong mga anak sa Dios dire, ang mga igsoon nato diring mga buutan sa Ginoo, ayaw di mo take advantage sa mga buutan. Kay samot mong matinungloan na. Dili ko gustong na member to Jesus Christ nga matinunglo sa iyang kinabuhi. Kinahanglan kitang tanan nagadwell sa panalangin. So, walay mangawat, walay mo take advantage sa usa o usa. Pagkatuna mo'y kikasabutan, stick sa imong kikasabutan. Kung nakabalukan di ka kabayad, ay panghulam. Kung hulam ka, ang kabalo nimo bayaran nimo. Mauray imong hulamon. Hallelujah. Hallelujah. Kung di ka kabayad, i-offer imong kaugalingon. Sister, sa balay naman ko'y mga gamit. Sa pagkatinod, wala gyud ko'y financial. Pero doon na gyud ko'y tuyong mubayad. Ang motibo diha mo importante. Ang uban mo hulam, way tuyong mubayad. Pero basta may tuyong mubayad, nagkasinabot mo, tingali dili ka maka-apas sa iyong schedule sa pagbayad, pero basta no kay tuyong mubayad, kung sa inaasay mo i-offer,
para makita ng sincerity sa imong pagbayad. Aron din mo mga taral pa dito sa mga abogado, dito sa barangay captain, dito pa mo magdemendahay niya, puro mga Jesus Christ member. Dili makatarunganon na, magpakaulaw tas ginawa na. Everybody say amen. Dili ka magsaksi og bakak, patok sa imong isikatao. At anay balukan dili tinuod, ayaw isulti. Amen? Likayan ng chismis. Sa chismis, ang tanang bakak kapag panaksi na adhiya mutungha. So likayan nato na. Dili ka maibog sa balay sa imong isikatao. Dili ka maluya tungod sa iyang balay. Wapog balay. Magpasalamat na hinon ka. Dili ka maibog sa asawa sa imong isikatao. Ni sayang sulugoon nga lalaki. Ituhon ninyo ang sulugoon nga lalaki sa imong isikatao. Kung doon na siya boy, doon na siya maid. Ayaw ka ibog po sa ilang nga. Mas gwapo na sila, mga buutan, mga kugihan. Ayaw. Ni sayang sulugoon nga babae. Ni sayang baka, ni sayang asno, ni sayang unsang butang sa imong isikatao. Ayaw ka ibog sa iyang sulugong lalaki, sa iyang sulugong babae. Mao to mga kaigsunan, ang love your neighbor as yourself. So, kamong tanang mga members, ayuhan ninyo ang inyong vertical o ang inyong horizontal relationship. Love God with all your heart, and then love your neighbor as yourself. Kita na ito diha, mahimutang kahayag. Ang pagwali na ako sa mga balita, at yun na epekto. Nanining pagalagara, ang dili interesado ingon ng Diyos, dili pugson. So, nagahatag ko warning sa mga pangako ginamention. Kung interesado mo, na-mention ang inyong pangalan, bawian ninyo ang inyong pangalan ng pagalagad sa gitakdang panahon. Pero gusto nako nga kamuig soon na ay kinabuhing espirituhanon nga nagdepende sa Ginoo, dili lang murag nagsakay-sakay mo nining pagalagara. Na member ko diha, pagabot mo maluwas ko. Your baptism of water is just an identification with the Lord Jesus Christ, that you are identified with this ministry. But you're born again in the Spirit is a continuous, everyday obedience to the will of God. Kung wala na, patay na imong espiritu. Dili na kakinahanglan pang mga lagad. Mubalik na ka sa kalibutan kung di kinahanglan. Pero mga lagad, duha-duha, isa katiil sa yawa, isa katiil sa Ginoo, dili pwede na. Dapat isa lang ang atong kinabuhi atong ayuhon. Born again in the Spirit is a continuous, everyday obedience to the will of God. Palakpakan nato siya. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.